Happy February. Ayan. Happy February daw. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kumustahin niyo po ang inyong katabi. Kumusta ka na, bro? Kumusta ka na, sis? Kung yung katabi mo, kasama mo rin sa bahay, yung likod at harap naman yung kausapin mo. Ayan. Kumusta ka na? Ayan. Ano po sinabi? Ano po sagot? Okay lang. Ganun lang ba? Pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Kahapon po ay nakakatuwa dahil nagkaroon po ng 2025 Vision Casting. Ibinaba po ang mga bagay na nais ng Panginoon na atin pong gawin at ipagpatuloy to advance His kingdom. And praise God, marami po sa ating mga kapatid ang nakapunta dahil pinagpala po tayo, pinalapit ng Lord yung lugar, dyan lang po sa MOA Arena. At nakakatuwa dahil ang lugar na yon, alam natin na lagi siyang pinagdadausan ng mga sikat na mga performer at nalalagyan ng mga tao dahil para lang makita sila. Pero kahapon po, grabe, hanggang dun sa pinakatuktok, yan, yun na mga pwesto. Pumunta ang mga tao, pumunta ang mga nagmamahal sa Diyos, hindi para palakpakan kung sino mang performer, kundi para sambahin, palakpakan, luwalhatiin ang ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sa matagumpay na 2025 Vision Casting kahapon. At ngayon po, sa pagpapatuloy po ng ating tema sa buwan ng February, basa nga po tayo, ready, go. Christ's love is the answer, building stronger relationship. Yan. Dahil nga po, sa panahon po natin ngayon, no, parang ang lahat ay temporary at maging ang relasyon ay nagiging temporary. Ano mang klaseng relasyon? Sa mag-asawa, pamilya, magkaibigan, dahil nga po talagang walang tibay kung ang magiging pundasyon o ang magiging dahilan lang yan ay ang pag-ibig na meron ng tao. Pero kung ang pag-ibig ni Kristo, yan, kaya nga sabi, no, pag-ibig ni Kristo ang sagot para maging matibay ang pagsasama, relasyon, hindi lang po sa mag-asawa, pamilya, magkakapatid, no, sa trabaho, magkakaibigan, anumang klase po yan, kaya po yang palakasin at patibayin ng Panginoon. Ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan is Unshaken, Trusting in God's Unfailing Love. Unshaken, no? Bakit? Kasi maraming mga bagay ngayon na hindi mo na walang maasahang tibay. Ayan. Pero ang sinasabi po ng title ng mensahe ni Lord ngayong umaga ay hindi matitinag o hindi mauuga. Bakit? Kasi magtitiwala tayo sa hindi napuputol o hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Let's read our Bible on Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ayan. On Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, sabi po dyan, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail, for they are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi po sa Tagalog, sa Panaghoy, ayan, no, ito po ay sulat po ni Propeta Jeremiah. Si Jeremias, tawag nga po sa kanya ay weeping prophet, no? Bakit po? Kasi sa kalagayan po ng mga taga-Israel o ng Juda sa panahon na yon, talagang kinakailangang umiyak o managhoy sa Panginoon dahil sa kanilang kalagayan. Sabi po sa Tagalog, buksan ko lang po, on Jeremiah chapter 3, verse 22 to 23, sabi diyan, sige po, Lamentations 3, 22 to 23, tama po ba ang verse ko? No, sabi, because of the great love of the Lord, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, hindi kailanman nagmaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dakila ang kanyang pag-ibig ay sariwa at katapatan niya ay sariwa bawat umaga.
The book of Lamentations was written by the prophet Jeremiah during one of the darkest times in Israel's history. Kaya nga po, tinawag po na Lamentations dahil ang atin pong, ang propeta na si Jeremiah ay walang tigil na umiiyak sa panalangin dahil yan po yung panahon, the darkest times of Israel, dahil nasakop po ang bayan ng Jerusalem ng mga Babylonia ng mga panahon na yon. At sa kanilang pagsakop sa lugar ng Jerusalem, the city was in ruins, the temple was destroyed, and the people were in deep suffering. So wala nang makitang, kumbaga wala nang nakatayo, Talagang giba na lahat, sunog na ang lahat, maging ang templo na sabihin po nating pinanggagalingan ng lakas ng bayan ng Israel, wala na rin po. Ang mga tao sa panahon na yon ay talagang matindi po ang kanila pong suffering, ang kanilang paghihirap. Kaya makita po natin dito po, Jeremiah clings to a powerful truth that God's love never fails. Ayan. Unang sabi po diyan, the unshaken love in a shaken world. Bakit po kaya natin sinasabi na ang kailangan natin na hindi basta-basta mauuga, na hindi basta-basta mayayanig, Dahil sa panahon po ngayon, sabi ko nga po kanina, shaken world. We live in a world that often feels unstable, hindi matibay, uncertain, hindi sigurado, and shaken na laging natitinag. Maging ang mga bansa, makikita po natin, even the nations rise and fall, relationship break, health deteriorates, and dreams collapse. Na walang, kumbaga pag nakita natin, lalo na po nung pandemic, di po ba? Lahat kahit mga malalaki, matitibay na mga kumpanya, kahit yung mga tao, sabihin na natin na nasa kanila ang lahat, ay makikita natin they even experience failure, they experience breakage, nagde-deteriorate, mga pangarap, nagko-collapse, gumuguho. Yet in the midst of chaos, God's love remains unshaken. Nasa kabila ng mga kaguluhan na yan, na parang pagtitingin tayo doon to what's happening around us, sasabihin natin, nako, parang wala na yatang tibay na maaasahan. Pero minsan pa ang salita ng Diyos on Lamentations 3:22-23, nakikita po natin doon, God's love remains unshaken. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak, yung hindi natitinag na palakpak. Amen? Even when see everything around us is shaken or collapsing, remember, God's love remain unshaken. Tayo po ba? Have you ever felt like everything around you is falling apart? Lalo na po pagpasok ng January, di po ba? Lahat titingnan mo may pag-asa. Lahat titingnan mo, kumbaga, high hopes. Lahat parang talagang positive. Pero parang February na, parang hindi yata gano'n ang nangyayari. Minsan nakikita natin yung kawalan ng pag-asa. Dumadating ba sa pagkakataon na naiisip mo, mahal pa ba ako ng Diyos? Iniintindi pa ba ako ng Panginoon? May malasakit pa ba sa akin ng Diyos? Ang talata po ng Lamentations 3:22-23, ang sinasabi lang po, God's love is the anchor that holds us steady even life's fiercest storms come. Na kahit dumating ang pinakamatindi na bagyo sa buhay natin, meron pa ring angkla para hindi tayo matangay, hindi tayo lumubog. Yun ay ang angkla ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, anumang mga personal crisis na meron po tayo, financial hardships, illness, may mga problema sa pamilya, may mga naki-question natin ang pagsama ng Diyos, or pakiramdam natin ang layo na ng Panginoon sa atin, na parang nakalimutan na ata ako. Kapatid, magtiwala ka sa hindi natitinag na pag-ibig ng Panginoon. Amen? Number 1, Lamentations unshaken,
trusting in God's unfailing love. Makikita po natin sa Lamentations 3:22a, sabi po dyan, because of the Lord's great love, we are not consumed. Number 1 po, God's love preserves us. Ang pag-ibig ng Diyos ay, iniingatan o pinipreserba po tayo. Pag sinabi pong preserve, meron pong danger, pero naroroon at iniingatan ka. No? Naalala ko kapag meron tayong yung sa namin, no, mga project nung araw, no? Pag if you want to extend yung life ng pagkain, no, tinatawag natin diyan pinipreserve, no? Pinipreserve natin, may nilalagay para medyo tumagal. Pero alam niyo po ba, tayo po, ang buhay natin kasi walang maasahang tibay. No? Walang maasahan na kumbaga papunta po ng destruction, papunta ng failure, pero ang sinasabi po ng pag-ibig ng Panginoon, ng Lamentations 3 verse 22, letter A, na ang pag-ibig po ng Diyos ang nag-iingat sa atin. It highlight, no? Sabi po dyan, highlight a profound truth that despite the immense suffering of Israel due to their rebellion, they were not completely destroyed. This was not because they deserved to be spared, but because of God's unfailing love. Balikan lang po natin, no, yung sinasabi po dyan na sa panahon pong ito, kaya po ang bayan ng Israel ay nasakop ng bayan ng Babylon ay dahil sa paulit-ulit na pagkakasala at rebelyon ng bayan ng Israel kay Yahweh. At dahil paulit-ulit, no, para panahon pa, no, ng even since time immemorial, lalo na po yung sa panahon na umalis sila sa Egypt, di ba? Paulit-ulit naman yan, nakikita natin yung haba ng pasensya at pag-ibig ng Panginoon. At pasama nga po ng pasama ang tao, maging ang bayan ng Israel hindi sumusunod sa Panginoon. Despite, no, ng mga pangyayaring ito at sa kabila ng paghihirap nila dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon, sabi po diyan, no, dahil sa dakilang pag-ibig ni Yahweh, hindi kami nasira. We were not completely destroyed. No, meron pa ring remnants, meron pang naiwan. Hindi po totally na wipe out ang bayan ng Israel. At pinakita lang po ng Diyos not because they deserve to be spared. No, hindi dahil karapat-dapat sila na maiwan. Nagigets po ba natin? Hindi dahil may ginawa silang nakakatuwa. No, something that they have done, no, para matuwa ang Diyos, hindi nga kabaliktaran. Pero dahil ang pag-ibig po ng Diyos ay dakila, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw, hindi po hinayaan ng Panginoon, malipol po sila lahat. Not because they deserve to be spared, but because it is of God's unfading love. Dahil sa pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Sabi po ng Lamentations 3:22, because of the Lord's great love, we are not consumed. Yung word pong consumed na yon, yung sinasabi diyan ay, matupok, no? Ang ibig pong sabihin niyan, to be completely destroyed, wiped out, or annihilated. Pag sinabing annihilated, walang matitira. Mamamatay lahat, mawa-wipe out. No? Pero ang sinasabi po ni Prophet Jeremiah, no, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos, kaya sila ay naroroon pa. They were not completely destroyed despite the fact that Israel has greatly sinned. God's covenant love restrained His full judgment. Hindi po totally binura ng Diyos ang bayan ng Israel dahil may plano ang Panginoon sa kanila. Tayo din po. God's love preserves us. Ang pag-ibig ng Diyos, iniingatan tayo, pinapanatili tayong naririyan pa rin. Dumadating po yung pagkakataon na dumadaan tayo sa panahon ng ating mga hardship, trials,
challenges, may mga crisis, may mga bagay na minsan dugtong-dugtong na mga paghihirap sa ating buhay. May mga pagkakataon that parang, ano na ba yan? Sagad na yung hirap. You hit rock bottom, no? Talagang dulo na yata to. Wala nang, baba na ako, babang-baba pa. Di po ba? Minsan dumadating tayo sa ganong pangyayari o estado ng ating buhay. But the fact we are still breathing and still standing, amen po ba? Nasa kabila ng mga pagsubok, mga hamon sa buhay, at mga krisis na ating pinagdadaanan, andyan ka pa rin, kapatid. Amen? Nakaupo ka pa rin. Amen? Nakasimba ka pa rin. Gumigising ka pa rin bawat umaga. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, iniingatan ka, pinipreserba ka para sa kanyang layunin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. The proof of God's preserving love. He does not abandon His people even in their darkest moment. May mga pagkakataon na kala ko yung nangyari sa buhay ko, yun na yung pinakamatindi. Kumbaga, lagi ko nga dinidescribe parang sa number line. Alam niyo po yung number line? Mat to, ha? Ganun. Number line, di ba? 0, then pagpalapad, 1, 2, 3, ganyan, di ba? Then 0 pataas. 0 yung pinaka-umpisa, di ba? Kasi ko 0 na ako eh. Okay na, ano na, matindi na. Pero hindi. Nag-negative pa, nag-below number line. Ano, pag below number line ka na, -1, -2. Nagigets po ba natin? Minsan ganun yung buhay natin eh. Bagsak na, lumalalim pa yung pagkabagsak. Madalas dahil sa ating pagsuway sa Panginoon. Madalas dahil sa katigasan ng ating ulo. Pero alam nyo, ang tiyaga ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po talaga ako binitawan ng Panginoon eh. Matagal na panahon, nagmamatigas pa rin ako ng ulo. Buti na lang, di pa dumating ang Lord sa panahon na yon. Di ba? No? Inabot pa rin ako, matagal-tagal po yun. No? It took about 13 years bago dumating sa pagkakataong magdesisyon ako na hindi ko nakakayanin ng sa sarili ko lang lakas. Tama na ang panahon ng kawalan ng pagpapatawad. Tama na yung panahon na galit ka sa mga tao. Sinisisi mo ang mga tao sa nangyari sa buhay mo. Hindi naman nahayaan ng Lord yung mga bagay na yon kung wala kang pagkakamali, kung walang dapat itama sa buhay mo. Nung bumalik ako sa Lord, nagtiwala ulit ako sa Kanya. Para akong kumuha ng panyo, ginanyan ko na puti. Surrender, parang sa mga Hapon noon, di ba? Surrender. Unti-unti akong inangat ng Panginoon mula sa malalim na hukay. Bumalik ako sa number line. Umangat ng +1, +2. Praise God, hindi nagpabayaan Diyos. Bakit? Kasi iningatan niya ako. Prineserba niya ang buhay ko. Ganon din po sa bawat isa. Walang punto ng buhay natin na tinalikuran tayo ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang natin pinapansin. Madalas iniisnab natin. Bakit? Kasi nagtuturo pa rin tayo kasi si ganito. Kaya ako nangyari sa buhay ko yan. Kasi kagagawa nito. Pero hindi. Hindi ko nakita yung sarili ko na ako pala ang may mali. Ako pala yung matigas ang ulo. Ako pala yung nagmamataas sa harapan ng Panginoon. When I surrender back again to God, hindi ka naman iisnabin ng Lord. Di po ba? Tatanggapin ka pa rin at sasabihin niya, ang tagal na kitang inantay. Iniisnab mo lang ako. Amen po ba? Ang Diyos laging naririyan. Handang-handa po tayong ingatan sa lahat ng pagkakataon. Palakpakan po natin ang Lord. Yung word po na steadfast love, no? Yung word pong love doon, ang ibig pong sabihin nun ay covenantal. Ibig sabihin, nakipagtipan, tinaga sa bato. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, tutupad yung nangako.
Amen po ba? Ganong klaseng pag-ibig, no? Steadfast and loyal love. Pag sinabing loyal, kahit anong mangyari sa tao na kanyang minamahal o anong mangyari sa mga sitwasyon niya sa buhay, hindi ito nagbabago. Yun ang katangian, yung tinatawag na steadfast love. It is not a temporary feeling, but a committed, faithful love that endures despite human failure. Ito yung klase ng pag-ibig na mananatiling tapat sa kabila nung ka-covenant. Ayan. No, sa tao, ang Diyos nangako, no, may pakikipagtipan sa tao. Madalas, ang tao ang hindi gumaganap ng kanyang parte sa kontrata. Di po ba? Pero yung kabilang side, yung party A, si God, party B tayo, doon tayo lagi may breach of contract kung tawagin. Hindi tumutupad kung anong napag-usapan, no? Pero si Lord, yung isang bahagi ng nakipagtipan, despite of human failure, despite of our failure, doon sa dapat na ibinibigay, na ipinapalit natin o pagsunod sa Panginoon, yung love ng Lord, andyan pa rin, tapat pa rin, hindi nagmamaliw kailanman. Amen? Palakpakan natin ulit si Lord. Alam nyo, as we study God's love, it is the same thing, no? Na dapat nare-reflect natin. Kasi ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ganun din yung klase ng pag-ibig na i-develop ng Lord sa bawat isa sa atin. Tingnan natin yung klase ng pag-ibig ng Lord. On 2 Timothy chapter 2 verse 13, meron ba tayong verse, Sarah? Yan. Lakihan natin. Sabi po dyan, kung tayo man, basa po tayong lahat, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Hindi pwedeng maging sinungaling ang Diyos sa kanyang sarili. Tapat siya eh. Di po ba? Bagamat we are unfaithful, God remains faithful to us. Amen po ba? He remains faithful even when we are faithful. Ang pag-ibig po ng Diyos ay punong-puno ng biyaya. Sabi po ng Romans 5 verse 8, sabi po dyan, that it is given even when we are undeserved. Basa po, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Sino ba tayo? Sabi dyan, makasalanan. Deserve ba nating tanggapin? Deserve ba natin ang ating Diyos, nagkatawang tao, nabuhay bilang alipin, namatay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Yesus? Para kanino? Para sa ating makasalanan. Yung pag-ibig ng Diyos na nagpre-preserve sa atin, yung pag-ibig ng Diyos sa punong-puno ng biyaya. Punong-puno ng grace ng Lord. It is given even we are undeserved. Hindi tayo karapat-dapat, ibinigay sa atin ng Panginoon. The love of God that preserves us, sabi ng Psalm 121 verse 7 to 8, sabi po dyan, no? Basa po tayo, si Yahweh, basa, Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat san man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Amen po ba? Naku, grabe, yung steadfast love of the Lord. We are not consumed. Hindi tayo tinupok. Di po ba? Talagang sa tindi ng kasamaan ng tao, dapat wala nang naiiwan eh. Di po ba? Kaya sabi nga despite ng suffering ng bayan ng Israel, nakita pa rin po ni Jeremiah yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Dito pa rin kami. In-spare pa rin kami ng Lord. Naalala niyo po ba kapag minsan, yung parang lahat na ubos sa'yo, iyak ka ng iyak kasi pinaghirapan mo. Di po ba? Parang nawala. Tapos, marirealize mo, praise God.
andito pa rin ako. Humihinga pa rin ako. Amen po ba? May mga pagkakataon pong ganyan eh. No? Minsan, ang dami, sese ng buhay mo, marami kang pera, lahat nagagawa mo. Pero dahil lumayo ka sa Panginoon, nakalimutan mo na, hindi na si Lord ang Diyos mo. Tapos nawala lahat. Sinisi mo ang Diyos. Then you realize, praise God, humihinga pa ako, Panginoon. Iningatan mo pa rin ako. May isa pa rin akong pagkakataon para maranasan ang katapatan mo, Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Of course, sa mga example po, ang mga Israelites in Egypt, makikita po natin yan. They were oppressed but not consumed. Yung mga early Christian, no, in the book of Acts, kaliwat kanan po ang mga persecution, paghihirap. May mga pagkakataong, di ba, na pinutulan ng ulo dahil sa pagsunod sa Panginoon, pagpipreach ng gospel. Merong namatay sa pagbato, stone to death. Iba-iba po, marami pang unrecorded, no, tungkol dun sa mga naunang mga mananampalataya. Pero hindi po, they were not consumed. No, hindi po sila tumigil yung mga naiwang mga mananampalataya. Kaya nag-spread po, no, ang Christianity. Even the church today, kahit po tayo, maraming hinaharap na mga pagsubok personal, sa family, even in our church, praise God. Naririto pa rin po tayo. Bakit? May pinagagawa ang Panginoon. Kaya pine-preserve ka. May gagawin pa rin ang Diyos. May pinagagawa ang Diyos sa iyo at sa akin. Kaya naririto pa rin po tayo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Next po, no? Sige po, basahin ko lang po yung isang part dito. Ayan, even si Peter on his failure, on Luke 22:31-34, alam po natin yung storya, no? Sabi ni Jesus kay Peter, Satan has asked to sift you as a wheat. No? Sinabi na ng Lord kay Peter na hinihingi ni Satanas na gawin, alam niyo po yung paghihiwalay ng ipa doon sa bigas o sa laman. Hindi lang po pala simple yun. Kailangan mo kasing ibabayo, tapos paulit-ulit, di ba? Kung ikaw yung bigas, ang sakit na. So, kung ikaw yung trigo, di po ba? Ibig sabihin, magdadaan ng mga matitinding hirap, di po ba? Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Nakita naman po natin the story, di ba? 3 times dininay ni Peter si Jesus. Pero hindi po hinayaan ng Panginoon at maging ni Pedro na tumugon po siya sa tawag ng Diyos sa kanya. Hindi niya hinayaan na yung kanyang failure, makonsume siya. Maubos siya ng mga pagsubok, ng mga failures sa kanyang buhay. Jesus preserve him. At sa John chapter 21, no, nung kinausap siya ng Lord, no, para pangunahan ang mga tupa, mananampalataya ng Panginoon, siya po ang ginamit ng Diyos para manguna ng unang simbahan ng mga Kristiyano. Amen? Praise God. Kaya po sabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya, it is God's mercy that keeps us from being consumed. It is not our strength, our wisdom, our holiness, but His great love. Maging ni A.W. Tozer, the mercy of God is infinite and it inexhaustible. Ayan. Ayan ng English, no? Wala pong putol, walang hanggan, at hindi nauubos. Hindi napuputol, walang katapusan, hindi nangihina, at kailanman hindi kukupas. Ang sarap ng ganong klaseng pag-ibig. Amen? Tayo kasi, no, pag sinabing inexhaustible, parang lang may isang lalagyan, hanggang dun lang, titipirin mo pa nga para hindi maubos. Di po ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan napuputol, hindi humihina, at hindi nagmamaliw. Tayo po, paano po ba ang ating pag-ibig? Katulad din po ba ito ng pag-ibig ng ating Panginoon?
Katulad din po, no, kung tayo po, alam na natin yung lagay natin sa Lord, that even we fail, no, ang pag-ibig ng Diyos nandiyan pa rin, hahabulin ka pa rin, iingatan pa rin. Paano kaya tayo sa iba? Nare-reflect po ba natin yung klase ng pag-ibig ng Panginoon that preserves? Amen po ba? Hindi po ba ito nauubos? Hindi po ba ito natitigil? Dahil dumadating po sa pagkakataon, no? Alam niyo po, baka sabihin natin, kasi tao lang naman ako. Diyos siya, di ba? Kaya tama lang na hindi napuputol, hindi nagmamaliw, hindi kukupas, hindi nauubos ang pag-ibig niya. Pero wala na nga talaga tayong kakayahan sa sarili po natin. Magiging sisidlan lang po tayo ng pinanggagalingan ng pag-ibig na katulad ng ating Diyos mula sa ating Panginoong Yesus. Every day, pa-refill ka. Amen? I-refill mo nga, Lord, ako ng klase ng pag-ibig mo na nagpre-preserve. No, naalala ko yung may nabasa ako. Minsan daw, it's better to be silent. Ibig sabihin na hindi ka magsalita. Kung yung pagsasalita mo naman, makaka-destroy ng relationship, makaka-destroy ng karakter ng isang tao. Kung ito naman, kung hindi mo raw mapipigilan yung sarili mong sumigaw, hindi mo mapipigilan ang sarili mong magalit, it's better daw to be silent. Minsan, no, sa pamilya, in a relationship, nagfi-fail tayo sa part na yon. Dapat, prayer natin, Lord, ito po yung aking lalagyan. Refill mo nga, Lord. Bottomless, no? Parang iced tea. Unli. Gawin mo nga, Lord, unli. Nagsasalok ulit, Lord, ako ng klase ng pag-ibig mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 2, God's love is compassionate. Sabi po ng Lamentations 3:22, for His compassions never fail. No? Sabi doon kanina, binasa natin, the steadfast love of the Lord never ceases, no? For His compassion never fails. Ang sinasabi lang po rito, no, yung pag sinabi po nating compassionate, God's love is compassionate, maawain, mahabagin, no? Sabi diyan, God's compassion never fails. Ang ibig lang sabihin po pala ng pinanggalingan ng word na compassion dito sa verse na to ay inahalin tulad po, no, yung root word na pinanggalingan niya ay galing sa salitang sinapupunan. Ayan, yung womb, kung saan nandun yung baby. Gets po ba natin? Alam natin ang isang womb, no? Pag may baby po dyan, kung paanong inaalagaan ng womb, no? Ng sinapupunan ng nanay for 9 months, yung baby na yon na maingatan, masuplayan, hindi masaktan, no? Maging malusog. Nagigets po ba natin yung klase ng pag-aalaga at pagmamahal na inuukol doon sa baby na nasa sinapupunan. Yung word po na for His compassions never fail, ganun po inahilin tulad yung klase ng pag-ibig ng ating Diyos. Na lahat ay gagawin niya para sa ikabubuti ng kanyang minamahal. Amen? Amen po ba? Ang ating Panginoon in the time of Jeremiah, no? Even though Judah had sinned greatly, God still looked upon them with mercy and compassion. Kung tutuusin, His compassion was not based in their worthiness. Dahil kung ibabase ng Diyos yung klase ng kanyang pag-ibig na ibibigay sa bayan ng Judah, no? Kung equal to your character, equal sa yung worthiness, hindi pag-ibig ang ibibigay. Di po ba? Anong ibibigay? Baka kaparusahan. Ang ibibigay, di ba? Ganun naman tayo, nanakit, sinaktan ka, mananakit ka. Pero si Lord, iba. Yung love niya is compassionate. It is not based on their worthiness, but on God's character. Hindi nakabase
sa karakter o sa worth ng taong bibigyan niya ng klase ng kanyang pag-ibig, kundi dahil siya mismo, ang kanyang katangian, ang kanyang attribute, ang kanyang karakter ay ang pag-ibig niya kailanman hindi nagmamaliw, maawain at mahabagin. Pag sinabi pong never fail, God's love never fails, it means continual, tuloy-tuloy. It means never ending, hindi napuputol. It means steadfast, matibay, hindi natitinag. Kaya pag binabasa po natin to, unang-una, sarap nating yakapin, no? Yung katotohanan, Lord, thank you po. Dahil hindi man ako karapat-dapat, minahal mo ko, pinagpapala mo ko, pinatatawad mo ko. Recipient tayo, di po ba? Pagbalik naman natin sa iba, dapat ang prayer po natin, Lord, ang pag-ibig ko sa mga tao, sa mahal ko sa buhay, sa pamilya, sa mga tao sa paligid ko, dapat katulad mo rin po. Punong-puno ng awa, punong-puno ng kahabagan. Tuloy-tuloy, hindi napuputol, hindi natatapos, hindi natitinag. Sa isang relationship po, who hurts us most? Sino po yung talagang matindi ang sakit na binibigay? Of course, yung taong pinakamalapit sa'yo. Di po ba? At madalas, kapag dumating yung puntong yun, napakahirap maging mapagbigay. Napakahirap maging mapagpatawad. Pero kung tutularan natin, sabi ko nga sa inyo kanina, di po ba ang sarap-sarap? Dahil recipient tayo, that even though we fail, even though we are unworthy, even we rebelled against God, hindi dun binase ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. No, sa para tapatan lang kung sino at ano tayo, kundi dahil siya ay Diyos ng puno ng kahabagan. Dapat the same thing reflects in us. Dapat ganun din po yung prayer pag dumadating yung pagkakataong hindi yata pwedeng, sabi ko kanina, no, continual kasi. So ibig sabihin, unli. Minsan baka sabihin mo, oy, hindi ka deserve maging unli ang love ko sa'yo. Hindi po. Kasi ang love ng Lord sa atin, unli. So, dapat nga talaga araw-araw magpapuno tayo sa Panginoon para hindi kulangin yung pag-ibig naman na ilalabas natin at ibibigay natin sa iba. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, God's compassion is not just an emotion, but it is an active saving love. Kaya nga po kung titingnan natin, kung hindi po ganito ang klase ng pag-ibig ng Panginoon na punong-puno ng habag at awa, no, yung parang kung magiging emotional lang, tayo po kasi full of emotions, di po ba? Pag nasaktan ka, hindi mo na kayang magmahal, hindi mo na kayang magbigay, hindi mo na kayang magpatawad. Pero ang pag-ibig na ito ng Diyos sa puno ng habag, aktibo, gumagalaw, may ginagawa at nagliligtas. Tingnan po natin. God's compassion leads to deliverance. Ano po sabi ng Psalm 103 verse 13? Meron ba tayo dyan? Sige, sabi po dyan, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion to those who fear Him. Sabi po, no, ang habag, ang pag-ibig ng Diyos, nagre-resulta to ng pagliligtas. Dahil ang ating Diyos ay puno ng habag at awa at sa lahat ng may banal na pagkatakot sa Kanya ay Kanyang ililigtas. Number 2, God's compassion leads to restoration. Ng Isaiah 49 verse 15. Yung klase pala ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos na puno ng habag at awa, the compassionate kind ng pag-ibig ng Lord, sabi na Isaiah 49 verse 15, basa po tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniliwal? Kung mayroon mang inang lumilipot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Palakpakan nga po natin si Lord.
Na-imagine ko lang parang love letter. Di po ba? Sino po yung mga nakatanggap ng mga love letter pa nung araw sa mga minamahal nila? Ayan, sabi nung mga bata, ano yun? Meron namang love letter ngayon, digital. Di ba? Digital. No? Sarap eh. Isaiah 49 verse 15. No? Ang sarap ng basahin ito. Kapag ikaw, lalo na po, yung God's love is compassionate. If we are expecting so great love, sa nanay po, di po ba? Maaalin tulad mo sa nanay. Kasi, kanina nga, di ba yung pinanggalingan ng word na your compassion never fails. Inihalin tulad nga po sa sinapupunan ng nanay. Etong Isaiah 49 verse 15, sabi diyan, parang in effect sinasabing hindi kayang kalimutan ng nanay ang kanyang anak na iniluwal. Hindi kayang kalimutan ng isang ina ang anak, ng sarili niyang anak. Kumbaga, in human standards, extreme na po yung pag-ibig ng nanay. Di po ba? Di po ba? Amen. Pero sinasabi dito ng Lord, pwede pa rin mag-fail. Kasi tao. Sabi ng Lord, dumating man yung punto, no? Hindi lang sa nanay. If we are expecting so great love to somebody, may inaasahan ka, dapat yung taong ito, siya yung, kung merong ipaglalaban ako, kung merong taong hindi makakapanakit dapat sa akin, hindi ako sasaktan, tong taong ito. Parang ganun po, di po ba? Yung great love na inaasahan mo. And they failed. May mga pagkakataon po talaga na hindi nila magagampanan yung inaasahan mong pag-ibig o pagmamahal o awa o pagmamalasakit na galing sa kanila. Kung dumating man ang pagkakataon that people abandon you and people rejected you o wala nang gustong maniwala sa iyo o walang gustong kumalinga sa iyo, ang sabi ng Lord yan, kung mayroon mang inang lumilimot, hindi lang po sa mga nanay, kung may inaasahan kang tao na dapat siya yung magmamahal, mag-iingat, magsusupply, great love para mula sa taong yon. Sabi ng Lord, kung magfe-fail man siya, tandaan mo, hindi kita kakalimutan. Amen po! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag kang ma-broken heart, kapatid. Yan. Mahal na mahal. Sabi mo sa kapatid, sa katabi mo, huwag kang ma-broken heart. God loves you. Hindi ka malilimutan ng Panginoon. No? Ang sarap umano niyan sa Lord, lalo na kapag parang nag-iisa ka na lang, parang people abandoned you. Lord, sabi mo, hindi mo ko kakalimutan. Amen? Even in Titus chapter 3 verse 5, God's compassion leads to salvation. Basa po tayo, iniligtas niya tayo ding mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naguhugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Hindi po talaga natin kayang iligtas ang ating sarili, kundi dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Diba? His compassions never fail. Yung pag-ibig ng Diyos ay punong-puno ng habag at awa. Kung hindi tayo kinahabagan ng Panginoon, talagang consumed na talaga. No, sabi ko, kung ang Diyos, ano ba yan? Yung justice niya, lagi niyang, alam ba, ipaparana sa atin. Oh, bawat mali, may apoy na lalabas, tupukin tayo agad. Di po ba? Pero sobra ang haba ng pag-ibig ng Diyos. Dapat ganun din po tayo. Hindi yung may limitasyon, may numero, no? O may kapalit ang pag-ibig na ibibigay natin sa iba. Number 3, sige po, meron ba akong dapat basahin dyan? No? Sige, yung part lang po ng
Sige po. Doon po sa part, no, God's love is like that of a newly born. Yung mercy about Jonah, no? Ay yung example po niyan, si Jonah, kinain, 'di ba? Pinapupunta siya ng Lord sa Nineveh para mangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng Lord sa kanya on Jonah chapter 4 verse 11, "Should I not have compassion on Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 people?" Gano ba ng maliit na bayan lang? Pwede namang yaan mo na sila dyan, di po ba? Pero grabe, yung habag ng Diyos sa bayan ng Nineveh, pinadala niya si Jonah. Kahit nagdadalawang isip, tumatakas sa Panginoon. Sabi ng Lord, sige, magbakasyon ka muna ng 3 araw sa tiyan ng malaking isda. Wow! Nag-tour sa Pacific. Nasa loob lang nga. Sabi na. At siguro si Jonah, no, sabi niya, ano ba kaya alam ko rito sa mga Nineveh? Kinain patuloy ako ng tiyan ng isda. Di ba? Sa tiyan ng isda. Pwede, pero hindi. Ni-remind siya ng Lord, walang tinatanging tao, maliit man na bansa, o maliliit na mga tao, sabihin natin, no, hindi kilala at mahihirap, kayang abutin ng habag ng Panginoon. Sumunod si Jonah, naligtas ang bayan ng Nineveh. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Sabi po dyan, no? Sabi ni A.W. Tozer, God does not love us because we are valuable, but we are valuable because God loves us. Ulitin ko po, no? Sabi niya, hindi tayo inibig ng Diyos dahil may halaga tayo. Halaga, piso, 2 piso, 10 piso. Ibig sabihin may value. Hindi tayo binahal ng Lord dahil may value tayo. Kundi nagkaroon tayo ng value o halaga. Bakit? Dahil minahal tayo ng Diyos. Amen? Dati, 0 value. Patapon, walang halaga. Naapakan, pangbasura lang. Pero since nung minahal ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Diyos, nagkaroon ka ng halaga, precious, hindi kayang tapatan. Bakit? Ang pinambayad sa iyong kaligtasan ay ang buhay, katawan, at banal na dugo ni Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. And lastly, number 3 na po tayo. Sige po. God's love is faithful. Lamentations 3:23, they are new every morning, great is your faithfulness. They are new every morning. Ang sinasabi po rito, no, bago bawat umaga, ang habag, pag-ibig, biyaya ng Panginoon, araw-araw, nire-renew ng Lord. Kung baga, no, every day, paggising natin, yung love ni Lord, nire-reset niya, pwede na namang gamitin. Amen po ba? Para lang pong cellphone. Although hindi na uubos yung energy. Ang sinasabi na ng Lord, the way na i-explain to, hindi every morning, hindi yan reuse. Bago ulit. Every morning, puno ulit. Every morning, fresh na fresh. Amen po ba? Amen po ba? Kaya minsan iniisip natin, no? Halimbawa lang po sa bayan ng Israel, kung ang pag-ibig ng Diyos ay yung kahapong reserba lang. Parang ganun po, no? Yung kung hindi dahil sa nauubos. Kaya lang parang kung para lang po maunawaan natin, the way na sinasabi ng Lord, hindi yan, kung kahapon may nagamit na akong pag-ibig para sa iyo, bukas, meron ulit. Amen po ba? Minsan, we fail God, hindi dahil para abusuhin yung pag-ibig at pagtsatsaga ng Panginoon. Pero sinasabi lang ng Lord, bumalik ka sa Panginoon, kahit nag-fail ka, kahit nagkasala ka, kahit sa palagay mo wala ka ng halaga. Dahil bawat umaga, bibigyan kita,
loloadan kita ng pag-ibig ko. Amen po ba? Amen po ba? Loloadan kita ng pag-ibig para unli, para bumalik ka sa Panginoon at wag mo nang balikan ang buhay na mali at kasalanan. People may fail us, but God never will. Sabi to ng Deuteronomy 7 verse 9, basa po tayo, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ang Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Amen po ba? No, yung people may fail us, but God will never fail us. Sabi ng Psalm 136 verse 1, basa po tayo ulit. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Human love may change, but God's love remains steadfast. And 2 Timothy 2 verse 13, nabasa na po natin kanina, basa po tayo ulit. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Even when we are unfaithful, God remains faithful. Kahit na ang mga tao tinanggihan na maaari ang Panginoon, pero ang Diyos hindi nagsasawang tawagin po sila. Praise God. Sige po, tayo po ay, meron pong, bago po ako magtapos, meron pong isang kwento tungkol dun sa isang businessman po siya. At siya po ay, dumating po yung si Stafford po, no? Dumating po yung pagkakataon, marami po kasi siya, nasa real estate siya, marami po siyang mga ari-arian, at marami siyang mga negosyo. Dumating po yung pagkakataon na nagkaroon po ng Chicago Fire in 18th century, in 1871. Lahat ng kanyang ari-arian ay nawala. Lahat ng mga kanyang tinipon, nawala. So, naka-schedule kasi sila pumunta para makinig sa turo, no, ng isang sikat na mangangaral sa England. So, ang ginawa niya, kahit despite ng bumabawi pa lang, no, nag-iisip siya ng paraan para makabawi ulit, tuloy pa rin, pinauna niya yung kanyang anak, mga 4 na anak at kanyang asawa. So, sumakay sa isang ship at papunta doon sa England. At after ng mga ilang araw, nabasa niya na lang sa dyaryo na lumubog, bumanggang isang tanker doon sa ship na sinasakyan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak at lumubog ang ship na yon. Tragedy struck, the ship sank in the Atlantic at ang tanging naligtas lang ay ang kanyang asawa. So, nakarating yung kanyang asawa pero yung kanyang mga anak kasama na po doon sa lumubog. At bumiyahe na rin po siya para i-meet ng kanyang asawa. At habang nasa biyahe siya, nung dumaan na sa portion ng Atlantic na doon nabangga, no, doon lumubog yung ship na sinasakyan ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa na naligtas naman, ay nagsalita, no, may nag-announce doon na I believe we are now in the same spot where the ship sank, no? At habang dumadaan siya doon, ano siya, no? Punong-puno siya ng isipin mo, dadaan ka doon at naiisip niya na nandyan yung mga anak ko. Kasama dyan sa lumubog. At doon niya po compose yung kantang It Is Well With My Soul. Pakinggan nyo na lang po, no? Isang classic hymn po ito. At sabi doon sa kantang yon, It Is Well With My Soul. Sipin mo, dumadaan ka sa mismong lugar na doon mo marahil, nandoon yung mga anak mo na kasamang lumubog. Sinasabi mo sa sarili mo, paraphrasing,
Okay lang, Lord. Okay lang, Lord. It is well with my soul. At pagkatapos, nakarating na po siya at naka-attend po ron sa na-meet niya ang kanyang asawa. Tayo po, no, ito isang komposisyon na sabi po ron sa lyrics kaliwat kanan yung mga parang lalamunin siya kasi nasa ano siya, parang lalamunin siya ng matitinding waves ng mga alon. Parang nalulunod na siya. Parang pakiramdam niya, binoboxing siyang maigi ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Pero ang sabi niya pa rin, it is well with my soul. Okay lang, Lord. Okay lang, Lord. Tayo po, sa mga panahon na katulad po nito, hindi po tayo exempted. Sabi nga, kaya nga po, unshaking, trusting in God's faithful love. Tandaan po natin, sabi nga, because of the Lord's mercy, we are not consumed. Nasa kabila na kung tatapatan ng Lord, yung kasamaan natin, tigas ng ulo, kawalang katapatan, wala na po tayo nandito. Hindi na tayo nag-e-exist. Pero the Lord spares us. The Lord preserves us. God's love is compassionate. God's love is faithful. Hindi mauubos, hindi matitinag, walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Again, pag binalikan po natin, wala nang dahilan po para tumigil tayo sa pagsunod sa Panginoon, tumigil sa paglilingkod sa Diyos, wala na pong dahilan. Dahil kumbaga lahat na ng chances, andyan na. Bumalik lang tayo sa Panginoon, talikuran ng maling buhay. Parang ganito po hindi naman sinasabi ng Lord walang problema. Pero ang dapat ilagay natin sa ating puso, kahit anong mangyari, nandiyan ang Diyos. Tapat siya. Laging mananatiling tapat ang pag-ibig niya sa akin. Amen? And in the same way, sa mga tao sa paligid natin, katulad ng pag-ibig ni Kristo, hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, hindi nauubos. Ganong klase ng pag-ibig ang maibigay din po natin sa iba. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin si Lord. Ideklara po natin yung, naiisip nyo po ba, bakit nga ba Lord nandito pa ako? Bakit ba Lord ginising mo na naman ako? Para lang ba yun magtrabaho ka? Mamadali ka na, late na ako. Para lang ba yun pumasok ka sa eskwela? Para lang ba yun gawin yung napakadami mong labahin? Trabaho sa bahay? We don't exist dahil para doon. Amen po ba? Hindi tayo ginising ng Lord dahil magtatrabaho ka, may trabaho ka. Dahil may mga gawaing bahay ka o papasok ka sa eskwela. Every morning, sinasabi sa'yo ng Lord, ayan na yung lalagyan mo ha. Parang cellphone, may charge na yan. Yayakapin ka araw-araw, bawat minuto ng pag-ibig ng Diyos. In return, Lord, paano ko ba maisauli hindi ko man matapatan, maipakita ko lang sa iyo na appreciate ko po yung pag-ibig mo sa akin, yung katapatan mo sa akin. Kaya kahit ginagawa po natin yung mga trabaho natin, yung mga kinakaabalahan natin, nag-iiskwela ka man, nanay ka man, tatay ka man, the very reason, may dagdag na araw ka araw-araw dahil sa pag-ibig ng Diyos. Gamitin mo yan para sa Panginoon. Amen? Let's sing this song. Hallelujah. Thank you, Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay.
papuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, May we sing it again. luwalhatiin ka. Sing it lovingly to the Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, Come on, sing it again. Raise your hands to the Lord. luwalhatiin ka. Katapatan mo, Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Hallelujah. Sa akin. Hallelujah. Kapatid, this is your opportunity to talk to God. Karoon ka ng pakikipag-usap sa Panginoon ngayon. Pasalamatan mo siya sa klase ng pag-ibig na ibinigay niya sa iyo. Ang pag-ibig niyang hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, hindi nauubos. Tapat lagi sa iyo. Talk to God. Thank Him. Maaari ka bang ibigay ulit ang klase ng pagmamahal, paglilingkod mo sa ating Panginoon? Say it to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, naririnig mo po ang aming mga munting panalangin. Salamat, Lord. Bagamat lagi naman naming naririnig itong verse na to, binabasa. Pero Lord, pinapaalalahanan mo kami muli, O Diyos, na kumpara sa klase ng pag-ibig, pagmamahal na maaari naming ibigay, hindi nakabase sa aming worth, hindi nakabase sa aming ginagawa. Mga pagkakataong hindi naman rin kami nagiging tapat. Pero Lord, yung pag-ibig mo, hindi nagmaliw, hindi kumupas, hindi napagod, hindi nauubos. Pinagtsatsagaan mo pa rin kami, Panginoon. Minamahal kami kahit sa kabila ng aming kabiguan. Sa panahon na kami, Lord, ay nag-fail, hindi nagagawa ang nais mo. Naririto, Lord, ang aming mga buhay, nagpapakumbaba. Kailanman hindi mo, Lord, kami ire-reject. Kailanman hindi mo kami itataboy. Hindi mo kami, Lord, papaalisin. You always welcome us, Lord, with an open arms, Lord. Nag-aantay ka lagi, Lord, na magpakumbaba kami sa iyo. At tumingi ng tawad at tingin, O Diyos. Lord, ang walang hanggang pag-ibig at pagyakap mo sa aming lahat. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming kawalan ng katapatan, sa minsang pagpunta namin muli sa kasalanan. Kinakamuyan na namin ang mga maling gawi sa aming buhay, sa aming kaisipan. Ayaw na po naming mabuhay, O Diyos, sa kadiliman o sa mga gawa ng kaaway. Father, in Jesus' name, here is my heart offered to you again.
my life offered to you again, Lord. Committing everything to me, Lord God. Di man kayang tapatan ang pag-ibig mo, O Diyos. Ang munting buhay, nag-iisang buhay na meron kami. Tanggapin mo po, O Diyos, at gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Insignificant man ang klase ng paglilingkod na gagawin namin, pero gagawin namin yun, Lord God. Sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Hindi man namin kayang tapatan. Pero Lord, kung anong meron kami, maibigay namin ang lakas, talino, husay, galing, buhay. At bawat araw na dinadagdag mo sa amin, magamit lamang para sa iyo. Bless your people, O God. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa umagang ito. Anumang mga pananalangin na meron po ang bawat isa, patuloy ka pong kumatagpo. Anumang sakit at karamdaman, iyo pong pagalingin. Anumang pangangailangang pinansyal, patuloy ka pong magpuno at magkaloob. Anumang mga relasyon, O God, kaya mong ayusin at pagkaisahin, O Diyos. Anuman, Lord, himala na hinihingi sa iyo, Lord, hindi mo ito pagkakait at ipapakitang ang iyong sarili, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Walang mahirap na bagay sa iyo. This morning, O God, we receive your unfailing love. We receive your love that preserves and protects us. You will receive your compassionate love and receive your forever faithful love. We thank you, Lord. We receive your mighty blessings, favor, and miracle. We give you all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.